Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin price wriggles out of bear zone. Watch out for these targets. Ayan, sabi po rito ay nakawala na raw po ang market price ni Bitcoin yan sa bear zone. Kung pag sinabi po nating bear zone, ay ito po yung price territory kung saan ay bumabagsak po ang market price ni Bitcoin. Kung pag nakawala na po siya rito, ay ibig pong sabihin ay ito na po yung oras or panahon kung saan ay siya po ay makaka-recover. Kaya ayan, atin pong aalamin daw yung mga potential target ni Bitcoin ngayong nakawala na po siya sa kasanyang bear zone. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, ang sabi po rito ay Bitcoin is gradually leading the market's bullish momentum after breaching the $41,000 resistance zone. Kaya yan, pinangungunahan daw po ni Bitcoin ang bullish momentum ng crypto market. Pagkatapos po niya kasing basagin ang $41,000 na kanyang resistance zone. After days of battling suppression, Bitcoin's price eventually turned the $40,000 price mark into support as it soared to $41,210 today, up by 3% in the past 24 hours. Kaya yan, pagkatapos daw po na nakipaglaban itong si Bitcoin sa price suppression o yung kanyang pagbagsak na presyo, ay nagawa po ng presyo ni Bitcoin na gawing isang solid na support yung $40,000 na presyo. Kaya yan, tumalbog po siya rito sa $40,000 na presyo at ngayon ay umangat po siya sa $41,210. Kaya yan, tumaas po siya ng 3% nitong nakalipas na 24 oras. The coin's market capitalization and trading volume are also in the green, respectively jumping by 3% and 16.11%. Yan, to $806.8 billion and $22.3 billion. Yan, lumago na rin yung kanyang market cap at saka trading volume. Yung kanyang market cap ay lumago po ng 3%. At yan po ay nasa katumbas ng $806.8 million. Yung kanyang trading volume ay umangat din po ng 16.11% at ito po ay katumbas ng $22.3 million. Billion dollars po pala yan. Mga billion dollars ang mga yan, yung kanyang market cap at saka trading volume. Following this current resurgence, top market analyst Ali Martinez hinted that the TD sequential indicator is flashing a buy signal on the daily chart. This insight insinuates that Bitcoin's renewed rally might be just starting. Kaya yan, ayon daw po sa inilabas ng analyst, yan, kilalang market analyst na si Ginoong Ali Martinez, ay yung kanyang ginagamit na indicator na tinatawag pong TD sequential ay nagpapakita daw po ng buy signal sa kanyang daily chart. Kaya mukhang nagpapakita po ito ng isang renewed rally para kay Bitcoin. Bitcoin next target mark. According to Ali Martinez, the buy signal remains visible on the Bitcoin chart as it maintains its rally above the 100 simple moving average SMA indicator. Kaya yan, ayon po kay Ginoong Ali Martinez ay nananatili pa rin po na nagpapakita yung buy signal sa kanyang Bitcoin chart. Ayan. Kasi habang yung at saka yung presyo ni Bitcoin ay nananatiling nasa ibabaw ng 100 SMA. With volatility on the high side, Martinez projected that a move above the $40,550 price mark might catalyze a further price surge for the digital currency to the $43,000 level. Bitcoin's current price is $782.1 above the $40,550 benchmark. Kaya ayan po yung sabi po ni Ginoong Ali Martinez dito ay kung magagawa daw po ni Bitcoin na
umakyat sa ibabaw ng $40,550 na price level, ito raw yung magdudulot ng yung catalysis yan sa presyo ni Bitcoin para umangat ito sa $43,000. Ayan. Ayan yung actual na tweet po ni Ginoong Ali Martinez. The TD sequential flash a buy signal on the daily chart while Bitcoin maintains its position above the 100 SMA. An upward move past $40,550 may catalyze an upswing to $43,000. Kaya yan pong muli. Kung malalampasan daw po ni Bitcoin ang presyong $40,550, ito raw po ang magdudulot ng catalyze. Ayan, para magkaroon ng para umakyat ng mabilis si Bitcoin sa presyong $43,000. Ayan, ito po yung kanyang chart dito ni Ginoong Ali Martinez. Ito po ay mula sa daily chart time frame ni Bitcoin USD. At yun, yung kikita po natin yung mga tuldok na yan na kulay itim. Yan po yung kanyang TD sequential indicator. Kaya ayan, nakikita po natin dito sa ibaba. Ayan, nagfa-flash po siya ng kulay green. Ayan, ito po pala yung TD sequential, hindi po pala yung tuldok. Parabolic SAR po pala yung mga tuldok na yan. Yung lumabas po na TD sequential indicator ay ito. Yung may arrow sign na kulay green na nakaturo sa pataas. At saka may 9. Yan, ito po lumabas yung signal na yan. Yan, buy signal po yan. While Ali's immediate bullish target is set for $43,000, he is not discounting the possibility of a slump either. Drawing on this, he advocated monitoring the 100 SMA level. According to him, any breach below this point might drive the price of Bitcoin back to $33,300 support zone. This floor marked by Martinez is lower than $36,739 projected by Matrixport in a recent report. Kaya yan, kung pagbabagsak daw po ang market price ni Bitcoin sa ilalim po ng 100 SMA na ito, ay ang mangyayari po rito ay magkakaroon po ng matinding pagbagsak sa presyo si Bitcoin at posible daw po itong bumagsak hanggang sa support zone na $33,300. Mas mababa po ito sa ibinigay na prediction ni Matrixport na nasa $36,739. Na-content na po natin yan kanina. With Bitcoin maintaining a 79.15% growth year on year or Y and a surprising divergent 3.12% slump in the past month, predicting the potential price of the asset becomes a chore. The projection from Martinez can serve as a guide to watch the trend in Bitcoin price in the short term. Kaya yan. Mukhang medyo magulo kasi ang galaw ni Bitcoin sa ngayon, at yung mga projections po ng mga kilalang mga magagaling na analyst katulad ni Ginoong Ali Martinez ay makakatulong po ito sa atin para magsilbing guide yan sa magiging trend direction ng presyo ni Bitcoin. Yan, Bitcoin Network's milestone. Bitcoin's price might have been unstable, but this does not negate the impressive growth in its ecosystem. On-chain data shows that the daily active addresses, or DAA, on the Bitcoin network have surged to the highest level above 1 million. While this surprisingly comes as Bitcoin price broke the $41,000 price mark, while transaction data from Into the Block also shows significant traction, underscoring the positive surge in the blockchain overall. Kaya yan pong muli. Nakawala raw po ang Bitcoin, ang presyo ni Bitcoin sa kanyang bear zone. Yan, bear zone territory, at mukhang ito na po ay aakyat na sa mga susunod na araw. At ayon po kay Ginoong Ali Martinez, sa base sa kanyang analysis, ay lumabas pa yung buy signal na kanyang ginagamit na TD sequential indicator. At ayon po sa kanya ay kung ito po ay magpapatuloy sa kanyang pag-akyat, yan, at basta hindi po siya babagsak dito sa 100 SMA, yan, basta hindi po siya pupunta dito sa ilalim nito, ay posible pong umakyat itong si Bitcoin patungo sa presyong $43,000
Pero yung nakakatakot dito ay kumbaga napunta yung kanyang presyo dito sa ilalim ng 100 SMA, ay posible po siyang bumagsak hanggang sa mga $33,000. Ayan. Yan po yung panibagong price analysis na inilabas ni Ginoong Ali Martinez para dito kay Bitcoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.